Okay, let's continue our discussion about sa grounds for disqualification for CBI complete background investigation para sa Tri-Bureau or di kaya sa ibang law enforcement agencies. Kung hindi ka pa nanonood ng part 1 about sa criminal records, moral character and reputation, at drug-related issues, I invite you to watch it muna. So dito tayo sa number 5, employment at school records. So anong meron dito, sir? Una, bad record sa dati mong trabaho or di kaya termination due to misconduct. Like for example, nagkaroon kayo ng issues ng dati mong katrabaho or di kaya hindi pa tapos yung contract mo nag-apply ka agad sa ibang trabaho, nag-apply ka agad sa Tri-Bureau. Red flag po yun, okay? Not unless nagkaroon kayo ng settlement ng employer mo, nagpaalam ka na mag-a-apply ka sa ibang trabaho, okay po yun. Next, disciplinary record sa paralan. For example, nag-commit kayo ng grave offense. For example, cheating, red flag ulit po yun. Next, peking dokumento. Like for example, TUR, diploma, or certificates. Like for example, abusan ka ng slot sa PRC para kumuha ng report of rating, gumawa ka ng alternative action, nagpagawa ka ng peking report of rating, at kapag na-trace po yun ng mga intelligence officer na gumawa ka ng mga peking documents, hindi ka lang po ibabagsak sa CBI, kakasuhan ka pa ng falsification of documents. Mabigat po yung nakaso. Ito tayo sa number 6, truthfulness at consistency ng impormasyon. Una, hindi tugma ang sagot sa interview at records. Pangalawa, pagsisinungaling o pagtatago ng mahalagang impormasyon. Pangatlo, mali o hindi totoo ang nilagay sa PDS or personal data sheet. Palagi nating tatandaan ng PDS ay legal document. Kaya dapat tama po ang ilalagay nating impormasyon. Ito rin ay ginagamit as reference para mag-conduct ng CBI.